So isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Especial and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is December 18, 2025 and our topic is all about paano magkaroon ng maayos na buhay. So our concept is all about Jesus, the cornerstone. So noong unang panahon po, ang cornerstone ang pinakamahalagang bato sa isang gusali dahil ito ang batayan ng direksyon, tibay at ayos ng buong istruktura. So, sinasabi po ng Biblia na si Jesus or si Jesus Christ ang cornerstone ng sambayanan ng Diyos. So, sa Kanya nakahanay ang ating pananampalataya, pagkakakilanlan, at layunin. So, kapag si Jesus ang pundasyon, nagiging matatag at maayos ang buhay dahil siya ang itinalaga ng Diyos bilang hindi matinag na saligan ng kaligtasan at paglago. So, our Bible readings for today is all about Ephesians chapter 2, verse 20, ASND version. Kayo ay bahagi ng sambahayan ng Diyos, itinayo kayo sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta, at si Kristo Jesus mismo ang pangunahing bato. So ngayon nadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is Jesus is the cornerstone of the church. So ang iglesia ay tumitibay po dahil si Jesus ang sentro at batayan nito. So lahat ng aral at gawain ay dapat nakaayon sa Kanya. So kapag si Jesus ang pundasyon natin, is nananatiling matatag ang iglesia kahit may mga pagsubok. Second is Jesus is the foundation of your family. So, ang pamilyang nakasandig kay Jesus ay may malinaw na direksyon at pagkakaisa. Siya ang nagtuturo ng pag-ibig, kapatawaran at paggalang sa tahanan. So, kapag siya ang pundasyon, is mas nagiging buo at matibay ang relasyon ng pamilya. And lastly is Jesus is the compass for your decisions. So, si Jesus po ang gabay sa pagpili ng tama sa araw-araw. So, ang kanyang mga turo po ang tumutulong para hindi maligaw ang mga desisyon natin. So, kapag siyang sinusunod, mas nagiging maayos ang takbo ng buhay. So, dadako na po tayo sa ating application. So, yung first application, your first application is align your life and family to Jesus. So, ayusin natin ang buhay ayon sa mga aral ni Jesus. So, dapat natin isama siya sa mga plano at desisyon natin sa buhay. Desisyon natin sa pamilya. So, sa ganong paraan po kasi is nagiging malinaw yung direksyon ng ating buhay. Second is apply the principles of Christ to your decision. So, dapat natin isabuhay ang katotohanan, pag-ibig at kababaang loob ni Jesus. So, syempre dapat natin piliin ang tama kahit mahirap. Dahil ang pagsunod sa Kanya is nagdudulot ng kapayapaan. And last is achieve a beautiful and stable life build on Christ. So, syempre, kapag si Jesus ang pundasyon natin, is nagiging matatag ang buhay natin. So, hindi madaling gumuho kahit may mga problema. So, dapat sa buhay na nakatayo, ang buhay kasi na nakatayo kay Kristo ay may tunay na ganda at saysay. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how can you practically build your life on Jesus, our strong foundation. For me, paano nga ba maging practical na maitayo ang ating buhay kay Jesus? So, ang matibay nating pundasyon is magagawa natin ito sa araw-araw na panalangin, pagbabasa ng Biblia at pagsunod sa kanyang mga bagay or turo kahit sa maliliit na bagay. So, kapag ginagawa natin to is si Jesus na mismo sa pamilya, trabaho at desisyon natin is unti-unting maayos, matatatag at makahulugan ang ating buhay. So, natutunan ko po sa devotion na ito na ang maayos na buhay ay nagsisimula po sa tamang pundasyon, which is si Jesus. So, kapag siya ang sentro ng ating buhay, desisyon at relasyon, mas nagiging malinaw ang direksyon ng ating buhay. So, syempre sa araw-araw is piliin natin isabuhay ang kanyang mga aral sa tahanan at sa ating mga ginagawa. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ikaw ang matibay namin pundasyon. Lord God, turuan mo kaming ihanay ang aming buhay at pamilya sa iyong kalooban. Lord God, tulungan mo kaming magtiwala at sumunod sa iyo araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen.